Hindi ito mga eksena sa TV o pelikula. Sana nga'y kathang-isip lang. Ngunit, ang mga kwentong ito ay nanggaling mismo sa personal na mga totoong karanasan ng mga artista. Manood at kayo na ang humusga. Ang hashtag member na si Ryle Santiago ay hindi rin nakaligtas sa mga kakaibang pagpaparamdam ng mga elemento sa kanilang bahay sa San Juan. Natatandaan mo pa ba, Ryle, yung unang beses nagsimula ang lahat ng ito doon sa bahay niyo sa San Juan? Well, paglipat pa lang po namin, parang medyo mabigat na po yung pakiramdam, tsaka very dark. Hindi lang kasi sila ang nakatira umano sa bahay na ito. Nung una ay simpleng pananakot lang ang nararamdaman nila. Pa yung kwarto ng batang to. Ano ba yan? Iniwan niya na naman ang bukas yung shower! Ryle! Bunso! Di ko alam, mami, natutulog ako. Ba ito si Bunso? Di ako yun! Naglilinis po yung mga help sa bahay. Nakita nila may dalawang set ng footprints. Mukha daw mag-ina. Dito na nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang pamilya ni Ryle sa loob mismo ng kanilang tahanan. Pakiramdam nila, pinaglalaruan sila. Minsan ka rin daw nagkaroon ng doppelganger o yung sinasabing kamukha mo na nakita mo mismo at nakaharap sa bahay niyo? At that time, wala ako sa bahay. Nasa taping po ako. And then, yung brother ko, sinabi sa nanay ko, na nakita na daw ako, naka-all black, pumasok ako sa dressing room ng mom ko. Ang bahay na kanilang tinitirhan, nadiskubre nilang pugad pala ng mga espiritu. Dahil hindi naman ganoon kalakas ang paniniwala ng pamilya ni Ryle sa mga elemento, handa na sana silang ipagwalang bahala ito hanggang isang araw. Tama-tama. Nakahain. Kailangan yun ang umalis sa bahay na to. Umalis na kayo hanggat maaga pa. Ang bunso mong anak, gustong kunin ng kung sino man nakatira dito bago siya mag-14 anyos dahil gusto ng kalaro ng taong nakatira dito. So ano ang naramdaman mo nung sinabi sa'yo na gustong kunin ng mga elementong ito ang buhay ng bunso mong kapatid? Nagalit. Nagalit po ako. Natakot. Pero I think above everything, mas nanguna yung kailangan nating umalis dito. May bago akong kaibigan. Sino naman yung kaibigan mo yan? Si Thunder. Dito na naalala ni Ryle ang kinikwento sa kanya ng kanyang bunsong kapatid na mayroon daw itong nakakalaro. At ang pangalan ng kanyang kalaro ay Thunder. Alis na tayo sa bahay na to. Mula noon, napagdesisyonan ng buong pamilya na lumipat na sila ng bahay. Ayaw nilang isaalang-alang ang buhay ng kanilang bunso. Pero parang ayaw silang pakawalan ng elementong umano'y pinaglalaroan sila. Ida sa pelikulang Sa Haba ng Gabi. Na si Candy Pangilinan, walang takas sa sindak ng mga ligaw na espiritu. Bata ka pa lang, parang lapitin ka na. Kasi I can feel it. Handa niyang ikwento sa Rated Corina ang mga pinaka hindi niya malilimutang karanasan sa mga hotel dito at sa ibang bansa. Gabi, sa loob ng hotel room sa Cagayan de Oro naganap. Dahil pagod at nilalagnat si Candy, ay nanood na lang siya ng TV. Pero ang TV sa loob ng hotel room ay namamatay-matay. While watching TV, biglang namatay yung TV. Fluctuation, electricity. Binuksan ko ulit.
After a few seconds, namatay ulit. Binuksan ko ulit. Namatay ulit. Tawag ako sa baba. May sira po yung TV. Sabi ko, palitan niyo po. Oo, ma'am. May umakyat, nagpalit ng TV. Yung dalawang umakyat na nagpapalit ng TV, sila na mismo yung nagbubulungan na. Parang, ito na naman to. Parang alaman nila. Dito na nagsimula ang kalbaryo ni Candy. Paghiga niya kasi, hindi niya matakasan ang naaaninag niya na nagdala sa kanya ng matinding hilakbot. So nararamdaman ko, naaaninag ko yung itsura. Pilit niyang iniiwasan ang tumanaw pa sa paligid at humarap na lamang sa pader habang siya'y nakahiga. Hindi din siya nakatakas. Gumanon ako, galit ako. Naggalit-galitan ako. Ano ba? Tama na! In Jesus' name. Simula na ako. In Jesus' name. Nagalit ako. Get out! Pero kinakabahan ako. Hindi lang ito ang karanasan ni Candy sa mga multo na parang sumusunod sa kanya. Nang minsan kasing matulog siya sa isa namang hotel room sa Las Vegas sa Amerika. Patulog na rin siya at nang magtalukbong siya ng kumot, iba't ibang boses daw ang kanyang naririnig. So, nararamdaman ko yung takot pero ayokong i-acknowledge. Nararamdaman ko yung presence pero ayoko pa rin i-acknowledge. Tapos, hindi ako dumidilat. Nagtalukbong ako, lumakas. Lumakas yung mga boses. Napilitan siyang sumilip sa kanyang naririnig. Mukha ngang dala na ng katauhan ng artista na si Candy ang pagiging sensitibo sa lapiting ligaw na kaluluwa. Pero kahit paano ay nakahanap siya ng alyado at sandata laban sa kadilimang ito. So yung kwintas mo na yan, never mo yan tinatanggal. Ano ba yung kwintas na yan? It's a Benedictine cross. Sabi nila, Saint Benedict is the saint against evil spirits and demons. So, parating kong suot ito. Walang pinipili ang mga elementong nais pang manatili dito sa mundong ibabaw. Pagkagat ng dilim, kung nais ka man nilang takutin o paglaruan, nakikita mo man sila o hindi, paanong maitatanggi ang mga patotoo, hindi lang ng isa o dalawa, kundi buong pamilya na kumbinsido na ang mga kaluluwang ligaw dito sa lupa kasama natin.